Saan nga ba galing ang kapangyarihan ng pare mag-consecrate ng Eucharist? O game na naman tayo sa isang Catholic trivia quiz. Ilang Katoliko kaya ang makakasagot nito ng tama? Choose the most correct answer. Okay, ito na ang tanong. Ang kapangyarihan ng isang pare na mag-confect ng Eucharist ay, letter A, nanggaling sa mga taong present sa misa, kaya kailangan ng congregation para maging valid ang misa. B, mas mahina kesa sa bishop, pero mas mataas kesa sa deacon. C, ibinibigay sa kanya sa pamamagitan ng laying on of hands ng bishop sa kanyang ordination. D, hindi raw itinuro ng Vatican II dahil spiritual lang daw ang presensya sa Eucharist. Or E, none of the above. Okay, comment nyo ang mga sagot nyo sa comment section down below. Huwag mangopya at huwag din i-google. Alright, time's up. Ang kapangyarihan ng pare na mag-consecrate ng Eucharist ay hindi galing sa congregation. Paano ito magiging totoo kung ang private mass nga ng priest na siya lang mag-isang nag-preside ay valid mass? At hindi lang ito valid, encouraged pa. Kaya mali ang letter A. Hindi rin ito mas mahina kaysa sa bishop. Pagdating sa Eucharist, pareho ang kapangyarihan ng bishop at pari mag-consecrate. Also, walang ganitong kapangyarihan ang deacon. Kaya mali ang B. And by the way, hindi kailanman tinuro ng Vatican II na spiritual only ang Eucharist. Kung ginawa nila yon, kinontra nila ang infallible teaching ng simbahan na imposible. Kaya mali rin ang D. Ang kapangyarihan mag-consecrate ng Eucharist ay natatanggap ng isang pari sa Sacrament of Holy Orders sa pamamagitan ng laying on of hands ng bishop. Kaya ang tamang sagot ay C. Kung tama ang sagot nyo, congrats! Nandun ka sa 1% of Catholics na kayang sagutin ang tanong na ito. Kung may bago kang natutunan sa episode na ito or at least naaliw ka lang, please hit that subscribe button right there.